Puro propaganda, fake news mga kababayan ang nalalaman ni Sara Duterte. Malinaw no yung kaguluhan sa Senado mga kababayan. Mga kaalyado niya, mga Duterte senators ang nasa likod. Si Alan Peter Cayetano, si Bato de la Rosa. O di ba sila? Kaya nagkagulo, pinuslit si Bato de la Rosa. Pagkatapos the Senate is under attack. Ngayon mga kababayan na pinalitan si Alan Peter Cayetano, hanggang ngayon kapituko pa rin. Ano ba? Pagkatapos nagsagawa ng bogus hearing sa Committee on Blue Ribbon Committee, nagsalita yung mga marites na kargador, sino yung nasa likod noon, si Mike Defensor, suportador niya. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Dumaldal na naman po si Sara. Sabi ni Sara, sabi dito sa report ng GMA, BP Sara ukol sa Senate leadership, yung kaguluhan at kawalang direksyon ng ating bansa ay nagsasalamin kung ano ang klase ng leadership mayroon ang nakaupo sa palasyo. Ano niya, Mr. Maravillas, masabi mo dyan? Fake news? Puro propaganda, fake news mga kababayan ang nalalaman ni Sara Duterte. Malinaw no yung kaguluhan sa Senado mga kababayan. Mga kaalyado niya, mga Duterte senators ang nasa likod. Si Alan Peter Cayetano, si Bato de la Rosa. O di ba sila? Kaya nagkagulo, pinuslit si Bato de la Rosa. Pagkatapos the Senate is under attack. Ngayon mga kababayan na pinalitan si Alan Peter Cayetano, hanggang ngayon kapituko pa rin. Ano ba? Pagkatapos nagsagawa ng bogus hearing sa Committee on Blue Ribbon Committee, nagsalita yung mga marites na kargador, sino yung nasa likod noon, si Mike Defensor, suportador niya. Puro yung kaguluhan mga kababayan nangyayari sa Senado, kagagawan ng kanilang kampo. Pagkatapos, ituturo yung ating Pangulong Bongbong Marcos na tutok lang palagi sa trabaho. O di ba? Tapos siya tinamaan ng lindol yung Mindanao, hindi pa man nga po siya tumutulong doon. Iba man yung pinuntahan. O ito yung kaguluhan mga kababayan sa Senado. Ang nanggugulo si Alan Peter Cayetano. Yan o. Sabi dyan o. If the threat is credible, then every senator, every member of the secretariat, and every individual who works within these walls deserves to be informed and protected. Why was this information shared with some senators and not others? Sabi ni Win Gatchalian, we inform everyone through the memo. Pasala-sala lagi mga kababayan. Naghanap ng diferensya talaga, ng gugulo dyan sa Senado itong si Alan Peter Cayetano. Kasi ayaw pa niyang tanggapin na nasa minority na lang sila. 10 sila, mga kababayan na lang. Mula sa 13, 10 na lang. Lumipat na si Chis Escudero. At nagtatago si Bato de la Rosa, nakulog si Jinggoy Estrada. Kaya sabi mga kababayan ni dating Supreme Court Justice Antonio Carpio, the 23 is the base number of senators for purposes of electing the Senate President. So a majority of 23 is 12. My position is that you cannot include Jinggoy because he has been suspended. He cannot exercise the right to vote in any proceeding in the Senate. Yan sabi dito sa report mga kababayan. Gatchalian Black can elect Senate President with 12 votes, sabi po ni Carpio. So ibig sabihin, hindi na dapat acting president lang.
or Senate President pro tempore itong si Win Gatchalian. Hindi siya acting president, Senate President pro tempore, kundi pwede siya na umupo na as full-time President ng Senado, mga kababayan. Yan o. Sabi dyan, former Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio said the bloc led by Senator Sherwin Gatchalian may validly elect a Senate President with 12 votes, arguing that Senator Jinggoy Estrada should not be counted among the Senate's voting members because of his suspension under the plunder law. In an interview, Carpio said Estrada's pending plunder, a case, preventive detention legally prevent him from exercising the power of a senator, including voting in Senate proceedings. Carpio cited Supreme Court rulings, including Trillanes versus Pimentel, which held that a public official under preventive detention cannot hold public office while detained. He also pointed to Section 5 of Republic Act number 7080 or the Plunder Law, which mandates the suspension of any public official charged with plunder while the case is pending. So malinaw mga kababayan, so pwede na siguro na gawin na hindi lang acting president si Sherwin Gatchalian, kundi full-time Senate President. And in fact, mga kababayan, right now, si Sherwin Gatchalian is functioning yung powers ng isang Senate President. Ayan sabi dito sa balita, Gatchalian takes charge of Senate finances, rejects dual signatory proposal. Acting Senate President Sherwin Gatchalian said he assumed signing authority for Senate financial documents allowing the release of employee incentives, office operating funds, and other benefits while ensuring uninterrupted Senate operations. Gatchalian rejected Senator Alan Peter Cayetano's reported offer to share signing responsibilities, stressing that there's only one designated acting president, Senate President, and that he alone is authorized to perform the duties of the post. Masyado na niya Mr. Maravillas, makapalang pagmumuka ni Alan Peter Cayetano. Gustong makipag-share. Yan ang instruksyon ng kanyang amo. Alam na ninyo kung sino, yung nagsabi na ang gulo-gulo na daw ng Senado. Sila yung nasa likod ng kaguluhan. Yung kanyang mga tuta na mga senador ay siyang nasa likod ng kaguluhan. Pagkatapos ituturo niya yung ating Pangulong Bongbong Marcos na sige lang ang trabaho. Ginugulo talaga nila yung Senado. Sabi dito, he also disclosed that he had instructed former Senate Secretary Jose Luis Montales to turn over official documents. According to Gatchalian, Montales subsequently wrote to Senate Secretary Renato Bantog Jr. that he would be turning over the documents. Meanwhile, Senator Ping Lacson said Senate employees should no longer have any doubt as to whom they should follow, as the Civil Service Commission and other relevant authorities have duly recognized the Gatchalian-led majority bloc. Maliwanag naman sa atin kung sinong kinikilala ng Palasyo Malacanang, ng House of Representatives, ng Civil Service Commission, ng IBP at kung ano-ano pang mga grupo, kung sinong kinikilala talaga na liderato sa Senado, sabi po ni Ping Lacson. So maliwanag na panggulo yung ginagawa ni Senator Alan. No, with all due respect na nakaka-confuse, nakakagulo. Lacson noted that Gatchalian has been meeting with department heads and committee secretaries and reminding them to follow only lawful and official orders, assuming them that the Senate leadership will protect them. Kaya sabi ko mga kababayan, puro baliktad yung mga sinasabi ni Sara Duterte.
na yung kaguluhan na nangyayari sa Senado, itinuturo yung ating Pangulo Bongbong Marcos. Sila yung magulo. Kampo niya ang magulo. At malamang instruction niya to sa kanyang mga kampon na mga Duterte senators para ano po, o alam na ninyo, yung impeachment trial, mga kababayan, kasi gusto nilang isabotahe kasi wala siyang sagot. Hindi niya sinasagot lahat ng akusasyon. So ang ginagawa nila, ginugulo yung Senado. Yun ang malinaw po. Sabi pa ni Sara, dapat pag-usapan ng 24 senador kasama yung nakakulong at yung nagtatago kung ano ang dapat na ang prioridad ng kanilang institusyon. Ano pang paki ng nakakulong? Wala na yon, hindi na pwede, sabi ni sabi mismo ng nakakaintindi sa batas, si dating Senior Associate Justice Antonio Carpio, hindi na pwede. Si Bato naman po, ay nagtatago nga eh. Paano yun makakapag-participate? So ngayon, nabubuko lang mga kababayan, huli sa bibig ni Sara Duterte, na talagang siya mga nasa likod nito na mga kaguluhan sa Senado. Nauna gustong palitan yung rules ng Senado. Yun ang motion, mga kababayan, ni Cayetano sa ni Marcoleta para makapag-participate yung mga nakakulong at saka yung nagtatago makapag-participate pa sa remote voting na gusto nila para para i-acquit siya. Yun ang malinaw na intensyon sa kaguluhan sa Senado, mga kababayan. Mababasa mo sa kanyang pananalita, sa kanyang posisyon, O di ba malinaw, mga kababayan? Dapat daw pag-usapan ng 24 senador. Hindi na po 24 ang senador, 22 na lang. At mababawasan pa. At ito mga Duterte senators na iba, naka-align sa inyo po, magtatalo na yan. Si Joel Villanueva, napabalita ng tatawid na ng landas. Iyakan kayo ngayon. Yung ating Pangulong Bongbong Marcos na sinasabi ninyo na rason ng kaguluhan, tinuturo ninyo yung Palasyo Malacanang, tutok na tutok lang sa trabaho. Lumipad na siya papuntang General Santos City para i-inspeksyon yung mga nasalanta ng lindol. Good afternoon. Andito ngayon tayo sa General Santos High School. Tinitignan natin lahat ng naging damage dito sa eskwelahan para malaman natin. Napuntahan na natin yung ospital, napuntahan natin kung saan nagdi-distribute ng AX, 4,000 yata yung nandun, at 2 eskwelahan. Ito at saka Charon, malapit lang dito. Tinitignan ko ano ba yung mga damage. Sa ngayon, merong obvious na makita na mga sira, pero kailangan pa rin natin tiyakin na safe. Kaya't yung mga engineer ay papasok na para i-assess kung ano ba yung parte ng building na pwede pang gamitin, ano yung hindi na talaga pwede. Kailangan pabagsakin yung buong building, mabigyan tayo ng impormasyon tungkol dyan. Mula naman sa mga tulong, mga tulong na ibinibigay natin, Naglilindol pa siguro. Tayo sa Tumutunog. nabigyan ko, si Mayor, nabigyan ko ng 100 milyong piso from the LGSF para maayos yung kanilang City Hall, yung sa General Santos City Hall. At lahat ng pamilya nang meron silang casualty na biktima, nasawi, ay magbibigay tayo ng tig 50,000 para sa kanila, para tulong doon sa kanilang naging malapit sa kanila na namatay. DBN naman ay magbibigay ng pondo mula na naman sa LGSF para sa infrastruktura sa Sarangani province at saka sa South Cot. At meron din damage dito doon. Pero dito talaga ang pinaka-Sarangani is really the hardest hit.
Ang report sa akin dun sa power supply ay we are up to 85% back to full performance. Kaya meron pa tayong mga inaantay. Meron pa kasing mga area, 2-3 area na hanggang ngayon hindi nila mapasok, hindi nila maayos ang mga distribution at pati planta. May plantang that had to, two plants had to stop operation. Hindi nga nilang mapasok sa ngayon dahil barado pa yung kalsada, either nasira yung kalsada o nagka-landslide. Kaya hindi makapasok pa yung ating mga vehicles. Those areas naman na hindi kayang pasukin ng mga sasakyan para sa mga engineer natin, para sa mga magbubuo ulit ng mga sistema natin, ay yung relief goods na kapag deliver na tayo, nag-helicopter na tayo, places like Glan na hindi pa hanggang ngayon walang road passages. So pero nag-report sa akin ang AFP na nakapag-deliver sila ng pagkain, nakapag-deliver sila ng gamot at kung ano yung mga lagi natin binibigay na pangangailangan sa mga tinamaan ng tinamaan nitong sakuna na ito. Pati yung kausap ko yung mga teacher at sinabi ko sa kanila, alalahanin nila na traumatizing itong experience para sa mga estudyante, para sa mga bata. So bantayan din nila. We have a program sa DOH na tutulong sa mental health ng mga bata na dumaan sa ganitong klaseng experience. Kasi kahit kuminsan hindi nagsasabi yung bata, kailangan, sabi ko, bantayan din nyo na mabuti. Pag may nakita kayo na nangangailangan ng tulong, pwede naman kami pwede naman kami tumulong sa DOH. Yung mga teacher mismo, ang gagawin nila, meron silang training after this. Magte-training sila para diyan, precisely para makausap, provide a little therapy sa ating mga estudyante. That is one of the main concerns. Kuminsan hindi masyadong napapag-usapan yan. Communication is back. Kompleto na naman ulit yung communication. Ang pinaayos pa ngayon ay yung water supply. Medyo nabitin ang water supply. Ang problema ay nag-aalangan ang mga supplier, baka wala nang makapasok na resupply. So dinadahan-dahan nila yung pagbenta. So we are assuring them, huwag nilang ilalahanin yun. Dahil kapag nagkaubusan ng supply, magdadala kami ng panibago. So we are continuing to work together with the local government. The congresswoman is here. Andito yung mga barangay chairman. We are continuing to work with them closely to make sure that all the needs, yung immediate needs ng mga naging biktima ay matulungan natin kaagad. Even kahit yung mga walang trabaho ngayon, doon sa nakita natin. Tumutunog. Masama tayo sa casualty rate. Doon Mahangin yung mga kasi. yung mga nakita natin, also the teachers na sabi ko sa kanila at saka sa lahat ng mga iba ay so yung mga mag-report sila yung mga bahay nila, yung mga personal homes nila, kung kailangan nila ng tulong, NHA, papasok ang NHA para tulungan sila. Doon sa dati yung isang pinuntahan namin school kung saan distribute ng tulong, pati yung mga out of work ngayon dahil nagsara ang mga tindahan, hindi sila nagtatrabaho and no work no pay yan. Kaya meron din silang konting tulong na tinatanggap mula sa DSWD at saka siyempre yung tupad sa DOLE and IX na ating tulong for all our citizens in crisis situations. So patuloy lang ang ating ginagawa. We are still trying to assess trying to assess the buildings that have been damaged. What is the nature of the damage? What do we need to do to put them back into service? Whatever, yun ang ating unang ginagawa. Of course, the first step was always mag-provide ng relief goods, mag-provide ng healthcare at evacuation. So that is now we are also working very
to very quickly open lahat ng mga daanan para kung kahit saan makapasok na yung mga sasakyan natin, magdala ng tulong, mag-ayos ng mga electricity, ng mga water system at mabilis na ang ating mabilis na ang pagdala ng serbisyo rito. So that's the situation right now. And we hope we will not feel any more aftershocks and we can continue to work to bring whatever the needs are of those who were victimized by this earthquake. Okay? Thank you. So yan ang ating Pangulo. Pero before that, galing siya doon sa Quezon City. Nag-inspection siya dito kasama yung DepEd officials. Inspection of the Dow Building and Henry C. Senior Hall sa San Francisco High School. So dito siya galing, mga kababayan, sa inspection. Ayan. Ayan yung ating Pangulo. With Mayor Joy Belmonte. Thank you, President BBM. Thank you, Secretary Angara. Thank you, Secretary Dizon. Thank you, Mayor Joy. Thank you, visitors. Mabuhay! Di ba? Tuwang-tuwa sila. May surprise greetings. Nagkakaguluhan siya ng mga ayan, pa-picture. Yan ang ating Pangulo. Laging pinagkakaguluhan ng mga tao, mga estudyante. Very approachable siya, mga kababayan. Then after that, yun, lumipad na pa Jensan. Ito na siya, mga kababayan, sa inspeksyon. Di ba? Kasama niya ito si Rex Gatchalian, DSWD. Talagang tinitingnan niya. Personal niyang tinitingnan yung relief operation. Di ba? Kaya kahit tinamaan po ng lindol yung mga tao, gumagaan yung kanilang kalooban na may gobyernong nagtatrabaho ng maayos. Di ba? Ito yung inspection niya sa ospital sa Jensan na nagiba. Ito din si Sara, report ng ABS-CBN. Vice President Sara Duterte visits wake of quick victims in Sarangani Wednesday. Nakipagsabayanan din na pala, nakipaglamay. Tapos ito saan ito? Cotabato City. Pero nangayayat na si Sara, Yan, nagbigay din ng tulong. Pero parang file photo lang ito, mga kababayan. Recycled na mga pictures, mga kababayan, para masabing bumibisita rin. Kaduda-duda yung mga post. Ito, post niya 4 hours ago, tree planting, Banahaw National High School by Leyte. May tree planting siya doon. Kaduda-duda. But anyway, kung totoo yan ang mga pictures, hindi recycled po, di mabuti. Kasi lugar niya yon, Mindanao. Dapat damayan niya yung Mindanao. At dapat mas maraming tulong na ibibigay sila dyan. Kasi yan ang baluarte nila. Kaya lang nakita ko si Baste Duterte nasa immigration ng China. Lumabas yata ng bansa. Ayan, nahagip, China immigration. Sabi dito, habang maraming pamilya sa Mindanao ang nag-aalala, yan
Baste in China, Mindanao crisis, bumiyahe daw. Yan ang mga post ngayon kumakalat sa sa social media. Anyway, mga kababayan. So yan po yung mga developments na mga balita ngayon. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid sa mga pulses in other affected area. Mainam po sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ito naman po yung bagong product naming binibenta online. I Am Worldwide Amazing Pure Organic Barley Powdered Drink Mix from Australia. Mainam po ito sa mga cancer patients tulad nito ni Yudi Tan, isang ovarian cancer survivor. Sabi niya, barley did not just save my life, it gave me a new life. In 2019, Julie faced the fight for her life. Through surgery and harsh chemotherapy, I Am Worldwide Amazing Pure Organic Barley became her source of strength. It boosted her immune system when she needed it most and gave her the energy to keep going. 100% organic siya, immune system booster, trusted by survivors. For your inquiries and orders, dumiretso na lang kayo sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. Sa mga mahilig po sa mga imported bags and wallets, dumiretso na lang kayo kay Ma'am Eileen Rosales. Eileen Closet po. Nakabase siya po sa Amerika. Yan yung kanyang online selling. Every Sunday po, 7 o'clock in the evening, Philippine time. Pwede kayo na mag-message sa kanya.